itong Shema, yan yung kanilang chat o dasal. Meron silang tinatawag na Mesusa. Yung Mesusa, yan yung talagang ginamit nila sa hanggang ng mga pintuan. Kapag nakita niya yung mga bahay ng Israelita, sa mga hanggang meron silang Shema. At pagkatapos, yung Mesusa na yun, nakalagay yung nakapilot yung isang papel, nagtatawa na Shema. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi niya nakalagay doon. At alam niyo, makasaysayan kasi itong mga hanggang ng pintuan sa mga Hudyo. Alam niyo ba, mahal yung hanggang ng pintuan? Lalo na sa binasa natin, sabi niya, kapag nanatigaan na kayo, alam niyo kasi maraming nangangatil sa rin. Matatagal na sa gawain niya, nanatigaan na pero hindi mo makita. Busy na. Diba? Sabi, huwag kang lilimutan. Yung hamba ang significance na brothers and sisters in Christ, kung alam na dumating yung sabot sa lugar ng Egypto. At ang mga Israelita, sabi ng James sa loob ng bahay, kayo may magmalay ng kordero at pagkatapos yung dugo ay ilagay niyo sa hamba ng pintuan. At kapag dumating ang anghel ng kumatayan, kahit na hindi kayo matadamay, lalang masama kayo. Kaya naman yung mga pangangin ng Egypto, yung mga nangamatay, pero yung mga Israelita ay ininatan. Bakit? Kasi nakinig sila at sumunod. Gusto niyo mag-ingatan kayo ng Diyos? Makinig kayo at sumunod. At alam niyo, ang pakikinig at sa pagsunod, yung salitang Shema, kasi kapag tinignan niyo sa Google, hanapin niyo yung salitang obedience. Makikita niyo na ang isang sabi sa salitang Shema, yung hear at saka yung obey, parehong salita. Hearing and obeying is translated as one word, and that word is Shema. Kasi, sabi ng James chapter 1 verse 22, sabi doon, do not merely listen to the words of God and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi mo po lang pakinggan. Kasi kapag ikaw daw ay nakinig pero hindi mo ginawa, dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya kapag sinabi mo pakinig, brothers and sisters in Christ, walang pagsunod na walang pakinig. There is no obedience without the teachings or without the commandments. Diba? Kasi anong susunodin mo kung wala naman gusto na makita? So kinakailangan makinig na magsabuhay. At kung makikinig ka lang naman din, at hindi ka naman susunod, huwag ibagay na hindi ka rin nakinig. Madalas na ang problema ng mga Kristiyano, minsan na hindi na marunong magbasa ng Biblia. Hindi ba marunong makinig? Paano mas susunod? Ano bang nauna? Magsunod o utos? Anong nauna? Utos o pagsunod? Utos. Siyempre utos muna. So, paano mas susunod? Kung hindi mo naman alam yung utos. Kaya sila keen sila, concerned sila with regards to the Word of God dahil tinuturo nila mahalaga yung pakikinig. Lalo na kapag alam natin ang biyaya ng Diyos na sa salita na, kasi walang magbibigay ng kakayanan at lakas sa tao na sumunod sa kalooban ng Diyos, kundi ang mga binhi ng kanyang salita na tinanggap, pininiwalaan at pinanampalatayaan, bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Alam niyo yung Shema, yung Shema, meron siyang tatlong letters. The word Shema, it is the same as obey and hear. 3 letters. The first letter of the word Shema is Shin. Shin is the first letter in the word Shalom. Shalom is peace. So ibig sabihin, gusto mo bang magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo? You want peace in your life? So listen and obey. When you listen and
Sabi, Adan, nasan ka? Nagtatago ako. Ba't ka nagtatago? Saan natakot ako eh? Walang kapayapaan ang tao, walang salita ng Diyos. Amen? Gusto mo ng kapayapaan, makinig kayo ng salita ng Diyos at sundin. Psalm 119 verse 165 sabi na, you keep it anong sabi mo? Basahin ko na lang. Psalm 119 verse 165. Ito po yung sinasabi. Okay. Mahaba kasi yung 119 ng akin. Okay. Sabi ng 165 na ganito. Okay. Ang nagmamahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag ang tao ito at hindi na mabubuhay. Narinig niyo? Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag ang tao ito at hindi na mabubuhay. Perfect peace ang titulang your law. Nothing can make them stumble. And God keeps in perfect peace. Sabi ko, you give me perfect peace those whose mind is steadfast in you because he trusts in you. May ganap na kapayapaan ang tao nagtitiwala sa Diyos. Yung Sunday Gospel na yun, yung Sunday, yung kinatagpo ng Panginoon ng mga Krista, magdamag na ng uli, sabi ni Pedro, kanya puro, magdamag kami ng uli, kama ng uli. Pero dahil sinabi mo, ihulog namin yung lupa. Alam niyo, siguro marami ng ibang magaling mangisda, hindi yung mangingisda. Kung tatanungin ko kayo, mas magaling bang mangisda yung karpintero kaysa sa mangingisda? Maligay ko hindi. Kaya kung yung question ni Pedro ang Panginoon sa sabihin, bakit mas marunong kami sa amin at tagal na namin mangingisda? Tapos umaga pa, naglilingkit na kami, uusap na kami, ihulog yung lambat. Kung nangatwiran siya at ang pinangawakan niya yung kanyang galing, hindi niya mararanasan ang himala. He would never have experienced the miracle catch if he did not listen to the words of Jesus. At alam niyo kung ano nangyari? Nung hinulog nila yung lambat, halos magdansin sila yung kanilang lambat sa dami ng pinanghuli. Tinawag pa nila yung kanilang mga kasamaan at dalawang bangka at halos umulog na sila sa dami ng kanilang mga. Kapatid, kung makikinig sa salita ng Diyos, at gagawin mo ng kanyang utos, maraming himala ang mararanasan mo sa iyo. The second letter in the word Shema is the letter Mayin. Sabihin nyo nga, Mayin. Ang ibig sabihin ng Mayin, pag pumunta kayo ng Israel, yung isang nakausap ko kanina, yung dapat coordinator yung anak na nasa Israel. Ang ibig sabihin ng tubig. Pag humingi kayo ng Mayin. Pero pag pinasa ng Mem, pero ang pronounce na is Mayin, ibig sabihin ng tubig. Sa Biblia, ang tubig ay ang banal na Espiritu. Sabi ng John 7, sabi ng Jesus, kung sino man sa inyo na umapit sa akin ng Panginoon, pangako po niya na ibigay ang kanyang Espiritu. At isa sa mga bagay na nakikita para tanggapin ang Espiritu ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, ang bawat salita ng Diyos ay kinasihan ng kanyang Espiritu. And the last letter of the word Shema is the letter Ayin. Sabihin niyo Ayin. 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 Ang iba. Hindi. Ang ibig sabihin ng Ayin ay mata. Mata. Meron ba kayong mata? Meron kayong mata? Ang Panginoon sa atin, isang kahatulan namin pagparito para ang mga bulag ay nakakita at ang mga nakakakita ay magulat. Sabi ng mga Pariseo, ibig sabihin, mga bulag din kami. Alam
makinig at sumunod. Sa dalawang tapan, ang sabi ng ating Manay ng Hari, kahit kung saan ang Diyos ang pumungaman ng langit, ay hindi mangyayari na bababa ang mga presyo ng mga bilihin sa panahon na ito. Ang sabi ng propeta ng Panginoon, makikita mo, pero hindi mo matitikman. Kaya naman nung nagdagsaan ang mga tao ng ating bayan, natapakan siya, nagramdulan, namatay. Nakita niya, pero hindi niya natikman. Kaya yan ang sima. Kapag tinanggap mo at sinunod mo ng Diyos, meron ka ng kapayapaan. Kapag sinunod mo, pinakinggan mo sinunod mo sa Diyos, mananahan sa iyo ang kanyang spirito. Kapag pinakinggan mo at sinunod mo sa Diyos, makikita mo ang katuparan ng kanyang mga salita. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. So, ang salita na pag-uusapan natin ay the word obey. Sabihin niyo, obey. 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 The first letter of the word obey is the letter O. The letter O stands for the word owning His will. Owning His will. Abihin mo yung kanyang kalooban. Na yung kanyang kalooban maging kalooban mo. Gusto niyo malaman mo ano sa kanyang yung pagsunod? The Hebrew word for obedience. The Hebrew word for obedience is shibud. So, ibig sabihin, merong salita na ginagamit na pareho yung obey at saka yung heal. Pero meron din word that translates obedience which is shibud. Hindi ko na masasabi sa iba kung ano sa kayo shibud. Ang unang letra ng shibud ay sate. Kasi ang letra mo ito dalawa yun. Ang ibig sabihin ng sate ay tao matuwid. Sate means a righteous person. The second letter in the word chate is Yod. Ang ibig sabihin ng Yod ay kamay. Meron ba kayong kamay? Meron ba kayong kamay? Yung ganyan na kami hindi. Kasi yung kamay yan. So, the second letter is Yod. The third letter is Vav. Ang ibig sabihin ng Vav ay pako. It means name. And then the last letter in the word Shibud is Tau, which is the last letter in the Hebrew alphabet. Ang ibig sabihin ng Tau ay sign or mark. Tatak at tanda. At ang mga Kristiyano sa unang panahon para makilala mo sila, maglalagay ng krus. Lalagay ng krus. Ang mga Katoliko, may mga krus, at kapag dadaan sa simbahan, nag-krus. So, obedience is chate, obedience is Yod, Vav, and Tau. So, kapag pinuho mo yung salitang obedience, ang ibig sabihin, isang taong matuwid na yung kamay ay pinanaw sa krus. Obedience. Obedience is a righteous man whose hands is nailed in the cross. Kaya kung mayroon man ang tampok ng pagsunod, yan ay si Kristo. Sabi na bagaman anak ng Diyos, nagpapababa at natuto
ibang biyahe na biglang bumagyo. Bago kami umalis, nagsabi muna kami, siyang nag-aamam ng pagbubuo ng atas-taasan at nananatili sa kalingan ng mga Panginoon. Matapos ang pagkakasal pagbiyahe na kami, tinanong ng kapatiran sa mga, sa'yo, tutuloy ko ba tayo? Sabi ko, kahiyanin ko. Design ko lang kapag hindi tayo tutuloy, kahiyanin tayo. So, ungin natin yan. Diba? Owning is real. Arihin mo ang tingin mo ng kalooban ng Diyos, yung din ang kalooban mo. At ang kalooban mo ay ang kalooban ng Diyos. Amen? At saka sabi mo kasi sisters in Christ, sabi ng Hebrews chapter 5 verse 8, sabi mo the Son, though He was delivered obedience from what He had suffered. Anak lang siya ng Diyos, pero natutunan niyang pagsunod sa mga bagay na tiniis niya, sa mga hirap na pinagdaanan niya. Sila ang tunay na pagsunod yung natin yung hirapan na susunod ko pa rin. Ay, iimbitahin pa kayo na. Pwede ba kayong iimbitahin? Pwede ba kayong iimbitahin? Si Brother Mike dadalaw sa Cavite sa February 20. Salamat sa Diyos sa pagkat sa Dasmariñas na namin lugar. Nakuha natin doon yung pinakamalaking venue sa buong Cavite, yung Dasma Arena. Ang kasya ko doon ay 7,000 tao. Kaya tayo pinag-iimbita. Opo, ayan, Emily Jenny. Sa totoo lang, nawala na ako ng pag-asa. Kasi siguro 3 beses na namin sinubukan ko yung lugar dahil aming pito. At ilang beses na kaming sumubok na makipag-usap, laging hindi natutuloy. At yung pinakahuli na sabi ko kung talagang wala na, kasi meron ng kasunduhan, February 21 initially. Dapat sumunod na nagdadala ng Martes, naging Biyernes, naging Huwebes. Kaya alam ko hindi mo madaling kumuha ng pwede magpapagubahan ng petsa. Kaya nung tumawag kami, pinipan po namin ng 20, ay naku, hindi na pwede. Pero hindi pa rin, kumbaga, sumubok pa rin. At sa awa ng Diyos, inuso nila yung dapat na gagawin sa 20, pagsabi, ibibigay namin sa inyo ang araw ng 20. Diba? Tayo siguro nawawalan ng pag-asa, pero sinasabi niya, Lord, huwag kayo mawalan ng pag-asa. At alam na kung ano ba yung maganda, nung nabago yung petsa, binawasan ng bayad ng kalahati. 50% off. Kaya napakatulong ng Diyos, kaya tayo ay nag-aanyaya, kasi ito ay para sa buong pamilya. Talaga naman, hindi naman ganun din kadalas ng umikot ang ating buong lingkod. Kaya inaanyayaan ko kayo sa February 20. Narinig niyo ba ako? Narinig? Susunod ba kayo? Pag sumunod kayo, malaking biyaya ang darating dito. Amen? Ayan. So, owning Israel, brothers and sisters in Christ. Sabi ko ng Luke chapter 22, verse 42, sabi ko ng Panginoon sa Kristo, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Alam naman niya, makapangyarihan ng Diyos, sabi niya, lahat kaya mong gawin. Pwede ba? Huwag na lang danasan ito. Pero sabi niya, hindi kalooban mo, hindi kalooban mo. Madalas ang mga tao, sasabihin ng tao, huwag mo akong pakialaman, buhay mo ito. Ako ang masusunod. Diba? Madalas naman sa tao talaga ang masusunod sa sarili. Pero kapag ikaw ay hinig at sumunod sa Panginoon, arihin mo na yung kanyang kalooban ay kalooban mo at maniwala ka, hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. Second, the second letter in the word obey is the letter B. The letter B stands for the word believe. B.
Sa Biblia, isa na siguro sa pinakamayamang tao, si Solomon. Pero si Jesus, mas mayaman. Amen? Eh, Brad, paano ko naman sa akin mas mayaman si Jesus? Eh, nagpakain ng libo. Galing sa ilang piraso ng tinapay ang isda, di ba? Wala namang pinag-bibili doon. At wala namang naamang isda doon, galing lang sa ilang piraso. Alam mo, kapag mayaman ka, lahat ng piraso mo dumagdating na lang. Tinanong ni si Pedro, sabi ni Pedro, matuwid ba na tayo ng bayan ng Luis? Yung mga dayon na tayo? Sabi niya, para na lang wala silang masabi. Magawin ka ng isda, buksan mo ang bibig at nandun ang pambayan. Yan ang mayaman. Kahit na yung pera nasa bibig ng isda, may makukuha. Eh tayo, pinapilata lang. Eh kilala na siguro kung sinabi, maghuli ka ng balyena, buksan mo ang bibig at nandun ang lahat ng ating kailangan. Brothers and sisters in Christ, ang taong may pananampalataya sa Diyos ang pinakamayamang tao. Amen? Sabi ng John chapter 3 verse 36, and anyone who believes in God or in God's Son has eternal life, and anyone who does not obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Yung tao daw na naniniwala sa amin ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At yung hindi sumusunod sa anak ay hindi mararanasan ang buhay na walang hanggan, subalit mananatili ang galit ng Diyos. Amen. Kaya tignan niyo sila pag sinabi, lagyan nyo ng dugo yung hamba, lagyan nila. Sumunod sila. Hindi sila napaham. Naligtas sila. Amen po. Ang paniniwala at pananampalataya, makikita natin dyan, eh halos minsan ay pareho yung pagkain. Sabi ng Hebrews 11:6, sabi doon, those who comes before God must believe that God exists, and that He is the rewarder of those who believe in His name. Na yung tao na nagmalapit sa Diyos, dapat maniwala ng may Diyos. May Diyos ba? May Diyos ba? May Diyos ba? May Diyos ba? Sino naniniwala may Diyos sa babae? Kung walang pagpagdala sa mga naniniwala may Diyos. At ang sabi ng Biblia, kung sa mga nakakatimog ng mga iba, na nagtitimog sa aking pangalan, kasama nila na natinong sa kanilang kalagitnaan. Nandito ang Diyos sa mga tao na nananampalataya sa Kanya. Pagpapalain mo ng Diyos. At kung saan natin ang Diyos may himala. Kung saan natin ang Diyos may himala. Kung saan naroon ang Diyos may himala. Kung saan natin ang Diyos may himala. Kung saan naroon ang Diyos may himala. At madalas ang himala ng kailangan natin ng kakaiba yan. We need different miracles, brothers and sisters in Christ. Pero sa mga tao na pananampalataya, yung mag-isip ka sa umaga ng malana. Yung kapag tinignan mo yung puso mo, tumitigong pa, ang malaki yan. Kapag humihingan ka pa, yung malaki yan. Pag sinabi mo yung malaki, kilos ng Diyos. Kasi hindi yung kilos ng tao. Diba? Kaya natin na yung pagtinala niyo sa ospital, pag sinabi sa iyo, naku, hindi na namin kaya yan. Manalangin na lang tayo. Ganyan, kapag wala ng pag-asa sa ginagawa sa Diyos. Pero hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Magagawa ng Diyos. Amen. Manahin ka. Naniwala ka ng pagkakaya. The next letter in the word obey is the letter E. The letter E stands for the word expectations. Anong nakasabi? What do you expect? Pag pumunta ka na sa gawain, anong inaasahan mo doon?
Yung mga tao malapit sa Diyos, yung mga tao may karamdaman. Yung mga tao malapit sa Diyos, yun yung mga makakilala. Kasi kapag wala nang masahan ka, lalapit na lalapit sa Diyos. Amen? Subukan yung sumakay sa mga matutuloy na sasakyan. Di ba dasal kayo ng dasal? Kaya natin yung driver ng jeep namin sa langit. Natin sa langit ay kaskasero yan. Dahil sa pagiging kaskasero niya, lahat ng pasahero ng dadasal, marami siyang naakal. Di ba? Subukan mo sumakay sa aeroplano at sa akin ng kalong, di ba magdadasal ka? Kaya naman tinatawag ang tao sa pangangailangan sa Diyos, sa oras ay mahina, sa oras ay may pangangailangan, mas malapit ang tao sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, ang aking lakas ay hayag sa inyong kahinaan. Diba? Kaya pag may mga pangangailangan tayo, malakas. Kasi lalapit at lalapit sa Panginoon. The last letter in the word obey is the letter Y. Sabihin mo Y. Y. Delilah. Y. And then, the letter Y stands for the word yes. Yes. Yes to the will of God. Opo, Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20 to 22, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so to Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Now it is God who makes both us and Him stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what it is to come. Maganda siguro basahin din natin sa Tagalog, mga kapatid. Ikalawang Korinto, Kabanata 1, talata ng 20 hanggang 22. Okay. Ito po yung sinasabi. Basahin ko po. Okay. Sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng Amen sa ikaluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipagkaksa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya tayo at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayan tuto pa rin niya ang Kanyang pangako. Tuto pa rin. Tuto pa rin. Sa Biblia sabi, tapat daw ang Diyos na tumawag sa atin. He who began a good work in you will be faithful to complete it in you. Ano ang kaibahan kapag ang tao nagsalita at kapag ang Diyos nagsalita? Salita ng tao na kapangyarihan ang salita ng Diyos na ito. Kaya kapag pinakinggan mo yung salita ng Diyos at pinaniwalaan mo, may kapangyarihan ng Diyos na tuparin ang Kanyang kalooban. Kaya pag pinakinggan mo yung sinasabi, ibigin mo yung nakaway. At dasal mo yung mga umuusap sa iyo. Gawin mo lang mabuti yung kumagawa mo sa mga sa iyo. Ako nagwala ko kayo. Hindi kaya ng tao yan. Pero kapag sinumahan ka na Diyos, sasabihin mo, Panginoon, maghapon na po kami ng huli. Walang huli. Pero dahil sa sinabi ng gagawin, kapag sinunod mo yung sinabi niya, bibigyan ka niya ng himala, bibigyan ka niya ng bukas, mangyayari. Kaya ang sabi ng Isaiah 55, so shall the words that flows forth from thy mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish the purpose for which I sent it. Ang haba, sa Tagalog ay hindi lang. Ganyan din ang aking salita, gagawin mo ito ang lahat ng aking nasa.
Mahirap bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Mahirap bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Sabi ng pasensya na, tao lang. Eh kapag tao lang, di makakasunod niya. Ang sabi mo ng salita ng Diyos, brothers and sisters in Christ, 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. It says, in fact, this is love for God, ang pag-ibig sa Diyos. Keep His commands, and His commands are not burdensome. Ang sabi ng salita ng Diyos, sundin mo yung kanyang utos. Ang utos ng Diyos ay hindi mahirap. Mahirap lang yan sa mga tao ayaw sunod. Mahirap lang yan sa tao ayaw makinig. Pero kung bubuksan niyo ang puso niyo, ang isip ninyo, nakita niyo ba si Martha at si Maria? Abalang-abalang nagluluto. Maya-maya nagreklamo na. Kasi ibig makinig, abala. Hindi na natin sinasabi hindi mahalaga yung niluluto. Pero lahat ng bagay kasi may oras na rin ito. Nakaka naman, nagpe-pray rin kasi nagluluto. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, Martha, Martha, abalang-abala ka at isa sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang lahat ng hindi mahalaga at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kaya kapag oras ng makinig, makinig. Kapag oras ng makinig, makinig. Sapagkat kung may kailangan ng biyaya, bawat salita ng Diyos, lakit ang biyaya na kailangan. Ngayon tayo pero tinayin na, matagal na, sa nalang orte na. Ang gawain mo na yung orte na, mag-orte ba na? Habang nandito tayo, brothers and sisters in Christ, manatili tayo tumutulong sa paglilingkod. Alam na minsan, sinabi ni Brother Mike, sabi niya, pagdating ng panahon, kanya, doon na lang ako sa bahay sa Alabang, nagra-radyo na lang. Pero alam niyo, di naman nangyari. Hanggang ngayon, kahit nahihirapan ng salita, nananala ka rin. Kaya tuloy sa isip mo, kaya pera. Malapit na ako magsimul-simul. Baka katingin na lang ng discount. Eh, malamang wala kang pagkayaw. Malamang wala nang ayaw. Kasi kaya kayo magkanta, ay may presyo, hindi talaga siya. Hindi hanggang kamatayan niya, walang tingin. Kasi hindi ko gusto ng magano, mag-retire. Gusto ko tumipil na. Alam mo, minsan may kutrego ba rin? Isang magkakaroon sa lugar ng Batangas. Sabi ng Brad, pwede ba natin i-pray o pwede isang sister na dati nagsipag-sipag ng pwede kaya kami nakarami sa mga ng maramdaman. Pwede ba natin puntahan? Sabi ko, hindi ka puntahan namin. Alam mo, baka kami sa bahay sa bukas. Tapos ang sabi niya sa akin, Brad, sabi niya, kahit na naman yung lahat tayo sa kanya, pwede pa rin tayo mag-inig. Sabi ko, ako mag-inig. Sabi niya, katulad ito may isang ka. Pero pwede pa rin yung panalangin yung mga may sakit. Hindi na nilililang ang pag-inig. Basta nasa puso ko yung pag-inig ko, kahit na pang nasa bahay ka, nasa pamilya ko, pwede ko mag-inig. Amen. Nasa puso mo sa itanan na sa tititigil yan, gagawa. Kapag wala ka sa itanan na sa puso ng tao, nanggawa. Walang magagawa ng gawa. Pero may bibig, makinig nyo ha. Kapag may pagkakataon kayo makinig sa itanan ng Diyos, makinig nyo. Sundin nyo. Para maranasan ninyo ang himala ng Diyos. Basta na naman at hingin natin sa Panginoon
na kayo.